Magandang araw sa ating lahat. Anumang oras nyo mapapanood ito, ito ay just a opinion with regards to the politics, ito mainit na balita ngayon, itong politika, at magbibigay lang tayo ng ating kuro-kuro or pananaw. Ayan, no? Ito ay regarding sa interview nila kay Senator De La Rosa. Alam naman natin, aspirant yan, presidential candidate yan ng administrasyon. At dito natin makikita kung gaano kagaling. Maraming nangi-small kay Senator De La Rosa, pero tingnan niyo yung way of answering niya ng mga tanong. Talagang direct to the point. Walang paligoy-ligoy, hindi political, hindi yung mga traditional politiko. Kung sasagot itong si De La Rosa, talagang straight to the point. At dito natin ma-assess kung gaano ka-prepared. At masasabi natin na pwede pala, pwede niya, kayang-kaya niyang maging pangulo kung siya ay mananalo. So alam naman natin sa survey, tagilid siya sa survey, talagang konti lang ang pabor sa survey. Social media at saka yung pinapalabas sa TV, talagang mababa si Senator De La Rosa. Pero pagdating sa galing, hindi natin ma-underestimate yung galing ni Senator De La Rosa. So tingnan natin at pag-aralan natin kung ano yung nangyari sa kanyang interview. Bato De La Rosa. At alam nyo, maganda itong discussion nila. Talaga namang makikita natin dito kung gaano ba natin i-assess ang isang bato. Pero bago ang lahat, baka naman pwedeng mag-subscribe, mag-like at i-click yung notification bell natin para ma-update kayo sa mga pinag-uusapan natin. Pwede kayong mag-comment sa mga idea natin at mababasa naman natin yan. Sharing of ideas tayo kasi ito na nga napapanahon, ang politika natin ay painit ng painit talaga. Lalo na itong ginagawa ng mga malalaking media natin sa kasalukuyang administration. Pilit nilang itinataob ang kasalukuyang administration. Tingnan natin line of question ni Karen Davila kay General Bato at kung paano niya ito sagutin. Good morning sa iyo, Karen, and good morning to all our viewers. Magandang umaga sa ating lahat. It's nice to have you back on Head Start, Senator. You admitted in a media online interview that you were only called at 3 o'clock in the afternoon, 2 hours before the deadline of the filing of certificates of candidacy. And when you asked Secretary Cusi, bakit ako, ang sabi niya, wala na tayong ibang nakitang pwedeng magpatuloy sa legacy ni President Duterte. Considering you did not have the intention to run for president. Bakit ang intention ba kinakailangan long-term intention? Hindi tayo pwede magkakabuo ng immediate intention? Kine-question nila. Okay, dyan pa lang, talagang yung line of questioning ni Karen Davila talaga ay intimidating yung the way niya na pag-ask ng question. That's why tumpak din yung sagot ni General Bato de la Rosa. Ituloy natin. Yung aking bona fide intention to run as a president dahil nga wala akong preparasyon. Yes, totoo yan. Hindi ako nag-prepare. Pero yung intention ay malaking debate yan. Hindi ako abogado, pero very debatable issue yan. Who are you to judge my intention? It is only me. Makakasagot niya kung talagang gusto ko ba o hindi. The mere fact, Tama, Sino ba tayo para sabihin natin na hindi ka qualified? Ikaw ay nuisance. Well, in fact, PDP laban, ang partido ni Senator De La Rosa at isa pa, senator yan. Di ba? Senator yan, binoto ng taong bayan yan, kaya siya nanalo na senador. Just imagine, 19 plus million vote.
ang kanyang nakuha last sa national election, kaya nga siya nanalo. Tapos sasabihin ng ibang media, no, na i-interview na meron kasing nangyari yan eh. Ano, sinasabi na it is a mockery sa electoral practice daw ng Pilipinas kung tatakbo siya na presidente. Just imagine those line of questioning, ano, itong mga media natin. At buti na lang, ano, talagang magaling itong si Senator De La Rosa. Sabi ko nga, ano, on my idea, sa mga naglalaban-laban, wala naman tayong kasi nangunguna diyan si Marcos. Yan naman talaga ang bet natin. Kaya nga lang to be fair naman sa ibang mga kandidato na ginaganyan-ganyan ng mga iba. Ano, lalong-lalo na itong mga big media industry natin, parang ini-small si Bato, si De La Rosa, na hindi siya qualified na maging presidente. Well, in fact, ang nasa constitution natin, able to read and write. No? Ang qualification. Wala namang sinabi na ang qualification mo ay ganito dapat, ganito dapat. Di ba? Yung mga ibang guidelines na lang yan, nasa omnibus election code na lang yan. Yan yung sinusundan. Dapat may partido ka. Kung wala ka namang partido, dapat independent candidate ka. Ganun yan. Ano? Yung mga substitution policy, yan din yung mainit about dyan. Nasa electoral code yan ng Pilipinas. Pero the qualification, at sasabihin mo na hindi ka qualified, hindi ata tama 'yon. Well, in fact, kinakausap mo ang isang senador. O, di ba? So, galing talaga ni Bato de la Rosa kung paano niya rin, kung baga parang binaril siya ng M16, bumabaril din siya M14. Di ba? The mere fact that I filed my certificate of candidacy is an overt manifestation of my clear intention to become the next president of this republic. President, and Lakas CMD also feel ito another issue na binabato sa administration. You have legislators now wanting to change or calling on the COMELEC to change the substitution rule to bring it back to dapat namatayan, fully incapacitated, bago magpalit ng kandidato. Do you agree that it's being abused? The substitution rule. Well, for me, abuse is too much of a term. Yun, di ba? Ang galing eh. Talagang sinasabi ko, I really appreciate Senator Bato de la Rosa kung paano siya mag-isip. Just imagine, yung term, minsan kasi ang mga media natin, gumagawa sila ng term na ipinaparatang sa mga kalaban nila eh. Just like that. Karen Davila, or itong anchor na ito, ginamit niya yung word na abuse. At sinabi naman ni General or Senator De La Rosa, the term abuse, no? Hindi appropriate na tawagin mong abuse, no? Galing, di ba? So dito baradong-barado. Baradong-barado itong mga pag ganyan way na magtanong ang media personality natin, talagang nababara sila diyan, Galing nga eh. Hindi nila kayang yung idea or yung pag-underestimate, kung ina-underestimate man ng iba, hindi natin pwedeng i-underestimate si Bato. He can be, pwede siyang maging leader ng bansa. So that is my assessment. Dahil kung they go beyond the law, that's abuse, the law. Pero it is covered by the law. Yung actions ng substitution, it is covered by omnibus election code, Batas Pambansa 881, particularly section 773. Kasi ang galing, di ba? Alam pa niya yung provision, alam pa yung section. If that is under the law, then that's not an abuse. If that is go beyond the law, then it is abuse. Di ba? Ang klaro. I salute you to that, General Bato. Okay, dito tayo sa another issue. Another issue na naman ito about drug war. Tingnan natin kung paano sinagot ni Senator De La Rosa yung tanong about dito sa drug war. Aspirant
Rafi Tulfo, I had him on the show yesterday, said the drug war is a failure. And he says no less than the president admits that. Would you consider the drug war a failure? Noon na hangang-hanga siya sa drug war, ngayon failure na. O yan daw si Tulfo. Noon hangang-hanga sa drug war, ngayon failure na. Ano? Let's see kung ano ang sagot ni Senator De La Rosa dito. para tanungin yung mga taong bayan, sino siya para mag-judge na failure yung drug war? Siguro yung mga tao na nagsasabi na failure ang drug war ito, just to be frank, ito yung mga tao na nakatira sa mga gated community, mga post subdivisions, na very Tama. serious sila sa kanilang No? pamumuhay. Di nila alam ang kanilang pinagsasabi. Di nila alam yung nangyayari sa paligid. Di nila ramdam yung threat na nanggagaling sa drug menace ng ating society. Kung tanungin mo yung ordinaryong tao ngayon, paano masasabi nila about the drug war? Failure ba ito? Hindi. Tanungin mo. Correct. Tanong kayo. Okay, but then you have Senator Ping Lacson, Senate President Tito Soto, who also said, ang namatay lang sa drug war, puro nakatsinelas. Wala namang nahuring balyena, malaking isda. Wala pala yung mga distributor living in gated communities. Ano pala yung mga insik na nangamatay dyan? Di ba mga malalaking third na figures yun? Nila may 4 na insik na namatay doon sa... Correct. Di ba? Ano pa ba ang hinahanap nilang balyena? Ano pa bang hinahanap nilang big fish? Ang dami na nga meron ngang mayor, di ba? Meron ngang congressman na namatay na. Dahil dyan sa drug war na yan, kung naghahanap sila ng big fish, ng balyena na drug lord, meron na nga Yung iba nakakulong na, yung iba namatay na nga Di ba? Balitang-balita yan. Yan kasi ang hindi maganda sa media natin. Ang tinitingnan lang nila ay yung mga nabibiktima, yung mga nakatsinelas, yun lang ang napapansin nila. Hindi nila napapansin ang mga malalaking isda na yung kino-question nila na kung nasaan na. Di ba nakakulong na nga Yung isa nga nandun na, senador nga yung isa. Di ba na nakakulong na dawit sa illegal drugs. So ano pa bang hahanapin nilang balyena? Di ba? Yun nga yung sinasabi ni Senator Bato. Ano pa bang hahanapin nila? Yung mga inchik na nangamatay na. Na hindi naman nire-report ng media. At ang nire-report lang, ang binibigyang issue lang ay yung mga nakatsinelas na sinabi ng reporter. Di ba? Ang tindi talaga, no? That's why buti na lang may mga ganito tayo. Talagang matalino, alam niya yung nangyayari. Kasi kung nandyan ka sa ground, ito senador na ito, pero alam niya yung nangyayari sa ground, no? Kung ano talaga ang nangyayari, di ba? So siguro dahil ang background ni Bato ay siya yung police general siya noon, kaya alam niya yung background niya. Alam niya kung sino yung mga namatay, kaya ito namang nagsasalita, no? Just like Tulfo, yung ibang mga senador na nagsasalita na pino-question nila, mga maliliit daw, mga nakachinelas lang, hindi nila alam nangyayari sa ground. Okay? Hindi nila alam. Kaya nga ang tindi, So salute to you, General De La Rosa. Is drug war a failure? Yun nga ang tanong, I think ang ganda ng drug war na yan nabawasan, Dito na nga lang ang daming mga na-raid na Shabulab. Dito na nga lang sa amin. Okay? And sa iba't ibang mga lugar pa. Di ba? Malaking epekto niyan sa pagbaba ng kriminalidad natin. Ang dami-dami nga, bilyon na halaga ng shabu na entrap. Ano pa ba ang hanapin natin? Di ba? Ano pa ba ang hahanapin natin? No? Para masabi natin, yan kasi drug war, criminality is a continuous process. Kaya nga dapat ang papalit na presidente natin ay yung merong ding kahalintulad na agenda o kaya ay vision ng magiging presidente. Alam naman natin si President Duterte mag-e-end na ang term niyan next year. So